Good morning, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Sobrang init mga kababayan ko. Anong petsa ngayon? March 13. Happy birthday sa aking pamangkin na si Patricia. Salamat dun sa nanood last Tuesday. Yung second vlog ko po mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo, unti-unti ako ibabalik dahil ako may mga pinagdadaanan pa, alam niyo naman yan no need to elaborate mga kababayan ko. Ito nga yung nangyari kay Duterte na ilipad na patungong The Hague sa Netherlands mga kababayan ko. Hindi na natin alam kung asan si Pangulong Duterte, kung nasa hotel ba siya. What I know, nasa ano siya hindi siya nasa kulungan, yung mga ordinary kulungan dun sa The Hague mga kababayan ko. I think bahay or hotel mga babayan ko Yung member pa tayo ng ICC, ang binabayad pa na natin sa kanila, I think yearly or hindi ko lang alam $25 million mga babayan ko. Nag-withdraw na tayo in 2019. I think March din yun 2019. Itong system mga babayan ko, freedom of expression ko to ako'y gigil mga babae ko sa leader natin ngayon na walang utang na loob, na pinalibing yung tatay niya ni Pangulong Duterte, tapos ang sasabihin niya, ito pa meron pa about sa ICC. Grabe modern day hudas mga kababayan ko. Grabe. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. Okay. In fact, pinapantayan namin sila, making sure that sinungaling. Hindi sila, that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, sasabihin ng agent of whatever, police man, local government, sabihin na huwag kang sasagutin. Yun ang sagot natin. Sinungaling ka, liars. Ibang klase kang Pangulo, walang utang na loob. Hindi rin nakipag-cooperate sa ICC pero sa Interpol. Sus, Ginoo mga kababayan. Ganyang kahudas. Ano ba yan? Ano ba to? Ganyang kahudas si Ferdinand Jr. mga kababayan ko. Sabi niya, hindi rin ibibigay. Pinakanuno niya yung dating Pangulo Perdi, di ba? Kasi binoto mo No? Binoto mo yun. Hindi mga babae, kidding aside. Grabe talagang ginawa kay Pangulo. Pero alam ko, may taktika dyan si Duterte Perdi. Andito kaibigan ko si Perdi. Tinuturing ko itong kapatid mga babayan ko. May proseso. Kapayo ko yun. Oo nga, Perdi ng kapala, buwisit. Ano tawag dito? Hindi man lang dumaan sa proseso na, kasi pag ganyan first, kunyari pag may arrestuin ka, kailangan, lalo na pag sa ICC ruling, idadaan mo muna sa legitimate court, sa korte, okay, Supreme Court, or sa DOJ, I don't know lang hindi ginawa ni isa patong toreng to, na talagang minadali na sinakay si Pangulong Duterte sa aeroplano. Hindi man na pina-check up. Sige, tanggapin natin siguro for the sake of argument mga kababayan ko, kapatid na Perdi. Nagkasala si Pangulong Duterte. Kailangan dumaan muna sa proseso yan. Hindi parang dumaan muna sa kumbaga sa dumaan muna sa window 2, hindi dumaan sa window 1. Asa yung mga human rights dyan? Mag-commit nga kayo kung tama ang ginawa sa pag-aresto kay Pangulong Duterte na diniretsyong sinakay sa eroplano. Ultimo si Senador Cayetano, mali raw yung ginawa ng proseso Grabe. Tapos meron pa rito mga kababayan ko itong si Tory na hindi lang nirespeto yung dating Pangulo. Si Major Dea gusto pang arestuhin. Nakakagulo na kasi isasakay na nga kasi gabi yun Di ba magpapahila pa Tapos ang sabi niya, Sir, anong gusto nyo? In the easy way or in the hard way? Bastos. Grabe, kaya pasensya na po ako'y
Kaya nakapagsabi ako ng new modern Judas. Traidor. Sinungaling si Marcos. Sabi ro, hindi natin papayagan na ganun-ganun. Ayan o, diretsin. Kasi gusto mong papasukin. Gusto pumasok ni BP Sara. Hinaharang nila, ayaw eh. Kasi lawyer daw, ayan, pati yung bodyguard ni tinigilan na. Hindi natin masisisi mga police force kasi sumusunod sila ng utos sa taas. Siguro pati si Torre din, siguro inuutosan siya ni Marvin o mas mataas pa kay Marvin. Bastos. Hilahin daw. Bale, magre-retire ka na, Torre. Ang problema, paki-appoint ka pa ng government position, baka usik ka sa DILG. You have to kill me. Kaya ano ba magre-retire itong lukulukong to? Next year pa ata may petition purge sa Supreme Court. Hindi na mahintay ni Torre. Talagang nilabag niya yung rights ni Duterte. Tama na muna yan. Kaya mga babayan ko, bahala na yung mga abogado ni Duterte dun sa The Hague, the Netherlands. Alam ko, international mga lawyers din yan eh. Buti na lang, sinamaan ni Mediadea purge si Duterte. Kasi, hindi kasama si Hanelet eh. May isang nurse daw. Malamig pa naman dun sa The Hague, mga kababayan ko. Kaya, easy lang tayo, pero maraming nagagalit, maraming nalulungkot, at marami rin natutuwa purge. Pero mas marami rin ang nalulungkot. Yung lumipad nga yung aeroplano, di ba, nang take off na. Nagpalapakin yung mga pinklawan. Karapatan nila yung purge kasi freedom of expression yan. Pero, tingnan natin kung tatanggapin ng ICC yung naging yung maling pagproseso dito sa Pilipinas na hindi pinadaan si Pangulong Duterte sa isang korte pa. Kasi pwede siyang mag-bail purge or kaya temporary liberty. Ang problema rito, granting nga, baka makabalik si Pangulong Duterte rito. I don't know kung ilang months or years. Excuse me. Kasi ang proseso pala nito, purge ang hearing nito, it will take years daw. Bago magkaroon ng hearing. Or, kunyari, nagkaroon na ng conviction. Ang masama nito, pag na-convict si Pangulong Duterte, wag naman sana 8 to 12 years ang kulong. Ilan taon na ba si Pangulong Duterte? 80 na. Sa March 28, magbe-birthday ata si Pangulong Duterte sa The Hague na eh. March 28 ang birthday niya, kaya ewan ko, sana naman magbago ang takbo ng panahon. At ikaw, Pangulong Marcos, na napakasinungaling mo, hindi raw makipag-cooperate nga kayo. Ikaw may kapangyarihan, Pangulong Marcos, na to say no or yes. Binigay mo na yung kababayan mo yung nagpalibing sa tatay mo mo. Hudas mo. Sorry Hudas ka. Sige, demanda nyo ako. Kukulong ako, pero kailangan ng ulam masarap Di ba, Perch? Salmon ng ulam, hindi, freedom expression to Parang mini martial law to Wala nang sinusunod na na proseso Okay, sige, tama yung pag-aaresto. Pero yung proseso, kulang. Hindi pinadaan si Pangulong Duterte sa isang legit na korte. Wala, diniretso na sa aeroplano Yung iba nga dyan maski huliin pa may ilang araw pang mananatili dito sa bansa natin Hindi, diniretso na
Hindi umabot ng 24 hours, mga kababayan ko. Grabe, kaya pasensya na po doon sa mga nanonood nito na Maka Marcos. Judas yung pangulo natin. Yan ang aking opinion. Sino sa shoutout ko? Si Alati Ruby, si Cherry, si Oxy, si Grace, si Evelyn, Evelyn taga Macau, si Bib taga Singapore, si Eileen, si Shinjin, si Cha, si Master Michi, si Tugang, si Jane Barona Vlog, sila Coach MB, si Nanay Eva, sino ba? Sila Kim, sila Chairman, sila Jovan, at iba pang mga nanonood sa akin tsaka nakasubscribe. Dire-diretso na mga babae ko, yung aking sa inyo subscription, mga babayan ko. Minsan nalilate pasensya na kayo O yun lang mga babayan ko, pakishare nyo lang po ito ngayon, gabi ng March 13 2025. Ilang taon na lang po, 26, 27. Mga gitna ng 27 points, malalaman natin kung sino tatapong kandidato. O mas maganda nga Tambalos-Los versus Bibi Sara Sige, eleksyon. Ang problema, yung sa impeachment points, baka matangugin naman sana matanggal si BP Sara, mga babayan ko. Maraming issue points Yung sa budget, yung binaboy nila yung budget. Tinatakpan nila ng issue pero hindi pa rin tayo titigil niyan. Yung mga kababayan ko, OFW, huwag kayong mag-alala. Kaya ni Pangulong Duterte yan huwag naman sana. Di umano may hinihintay doon isang general. Yun ang sinasabi. Di umano. Allegedly. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Bye.